Hello guys, Filipina MTV. Welcome to my YouTube channel. For today's video, we will talk about nadidenied ba ang K1 visa or fiancé visa. Okay guys, so everybody says it's because of the income or the tax, right? Hindi daw makapasa dahil sa tax daw, or yung hindi daw sapat ang kita ni Mr. o ni fiancé. So guys, hindi kita or hindi yung income ng lalaki ang rason kung bakit nadideny ang fiancé visa. Nadideny ang fiancé visa kung ang relationship is fraud or fake or hindi totoo or may nadiditik ang USCIS na yung relationship ninyo nung lalaki is fake. Yun bang, alam nyo ba yung pinag-uusapan na magpakasal, yung mga ganyan, nadiditik po nila yan kasi before mag-i-interview, nag-check background na yan sila. So, chine-check nila. Kaya nga may mga ano ngayon na nasa bulletin na dapat yung mga social media account is naka-public. So, may mga nakalagay na ganun. So, hindi income kasi kung income lang ang problema, pwedeng mag-co-sponsor si fiancé. If ever, hindi sapat yung income niya. No? 30K in a year, yung income na ganoon, USD. So, pag hindi sapat, pwede naman siyang mag-co-sponsor, friends, family members, or kahit na sino. Basta papayag na mag-sponsor. So, hindi po, madali lang makakuha ng sponsor kung may mga friend yung fiancé ninyo, or especially family members. Kasi naman yung guidelines nila sa Fabertil, before it was 25,000 kung isa lang si fiancé doon sa US. Kung dalawa kayo, 25K dapat meron siyang ganoon yearly yon na income. So, kung may trabaho si Mr., kaya naman yun, di ba? So, pag retire na, doon nagkakaproblema. Minsan kasi yung mga pension ay hindi na sapat. So, wala masyadong nadideny dahil sa walang income si Mr. Di ba? Kasi pwedeng magka-co-sponsor sa friend or family members. Ito talaga yung rason is yung talaga yung fraud or hindi totoo, fraud. Basta yun, yung sinasabi nilang ganyan na hindi totoo yung relationship. So, pag nadidetect nila na hindi totoo yung relationship ninyo, parang binabayaran o yung mga ganoon na kaso, hindi talaga yon ma-approve. So far, sa mga nag-filing ng K1 visa, kaya nga meron tayong relationship of history of relationship, witness ng relationship ninyo. Kaya may mga ganoon, it's because yun ang nagpapatunay na your relationship is genuine. Hindi siya yung, that's why there's also pictures together with the family, mga ganoon. And then, one thing also is, if the lady is younger than the man, so minsan isa din yon, sabi nila, isa din yon na rason na hindi makapasa. Makapasa naman guys, but this is kasi yung mga video bata-bata pa, mga 20-something, kailangan nila ng parent consent. Even here in the Philippines, we need a parent's consent sa pag-file ng K1, ng magkapakasal pala, hindi ng K1. Sorry. So, kailangan talaga ng parent's consent. So, sa CFO yan, kasi sabi nga nila, the interview is mahirap, nakakakaba-kaba ang interview, but it is more nakakakaba ang CFO. CFO is, kung OFW kayo, ang CFO is parang PIDOS, it's a seminar para makaalis tayo, parang ganoon, no? Para legal yung pag-alis natin, ma-prove talaga. Kasi interviewin tayo more than the interview na nasa embassy. So, yun, doon talaga magkakaalaman, lalo na kapag yung babae is medyo bata-bata pa, at saka walang picture si girl with the family, ganoon. So, kailangan talaga, pag nagkita, picture talaga kayo. Always may mga picture kayo kahit saan. It's collecting memories also actually. It's not just picture para sa ganoon. It's collecting memories, Kasi we don't know. So, yung hindi natin pwedeng balikan yung mga
we cannot turn back time, right? So that's why collect more memories, and then it's also a proof na yung relationship is totoo. So I hope na maano ninyo guys na it's not about the income, and it's not about yung bata pa si girl hindi makalabas. It's talaga, need lang ng parents' consent. Yon. So, thank you so much everyone. And to those who are new here, mag-click na yan ng subscribe, or please click the CC para may subtitle tayo, may mga English. Kasi gusto ko Tagalog kasi for Filipino naman kasi yung fiancé visa para sa atin mga applicant, right? So, yun lang guys. Thank you so much everyone. Bye!